Hi guys, I'm Slay and welcome back to my channel. For this video, I don't know if na-mention ko na to before, but this will be a new series here on my channel at isa to sa mga top reasons kung bakit kayo bumabalik dito sa channel ko is because of the civil engineering contents that I have here. And for this one talagang pinaghandaan ko to kasi ituturo ko na sa inyo step by step kung paano nga ba maging isang civil engineer dito sa Pilipinas. So this will be quite a few videos but syempre I will try to make it as short, as simple as possible pero andun pa rin yung mga mahalagang detalye na kailangan malaman nyo. Kaya naman without further ado, let's start. And again, this is how to be a civil engineer here in the Philippines. Ngayon, bago kayo turo sa inyo kung paano nga ba maging civil engineer dito sa Pilipinas, i-check muna natin kung alam ba talaga natin ang ibig sabihin ng civil engineering. And paano natin masasabi na yung nakikita natin na isang civil engineer? Kasi pwedeng nasa construction site, kasama ng mga laborers or workers, nasa isang land area, nagte-test or nagme-measure ng lupa, sa isang office, nagko-compute or nagde-design, sa mga roadworks, sa mga kalsada, kaya sa site, kausap ang mga clients or owners, pwede rin sa laboratories, water treatment facilities or plants, and pwede rin sa mga airports or maski sa dagat or sa coastal areas. Sobrang daming areas na pwede tayong makakita ng isang civil engineer and lahat sila iba't iba yung mga trabaho na ginagawa nila. So, ano nga ba talaga ang civil engineering? So para madali, tinanong ko si Gemini at ang sabi niya, civil engineering is the design, construction, and maintenance of the built environment including roads, bridges, and water systems. So we have here three keywords: design, construction, and maintenance. But before we proceed that, ano muna yung built environment? So built environment are man-made structures, features, and facilities where people live and work. Meaning yung mga structures and buildings na tinatayo or ginagawa natin para sa operation and needs ng civil aspect ng ating society. So ibig sabihin, kapag civil engineer ka, ang function or trabaho mo ay doon sa mga structures na yon. Ngayon, balik tayo dun sa mga keywords kanina na design, construction, and maintenance, and actually dapat may pang-apat pa which is research. Itong apat na to, ito yung general na ginagawa ng mga civil engineers. So let's start with the design. Now, when it comes to the word design, ang pinakauna nating naiisip is aesthetics, right? Yung mga pag-design natin sa mga bahay, ano yung gusto nating itsura, ano yung gusto nating makita. Pero sa civil engineering, hindi ganun ang ibig sabihin ng design. Now, to make it simple, yung mga dinidesign ng civil engineer is yung mga part ng structures na hindi natin nakikita from the outside. Halimbawa sa mga buildings, ang dinidesign ng isang civil engineer ay yung structural part ng building, which is yung halimbawa kung ito ay isang concrete building, yung pagkakadesign sa concrete na yon at yung mga bakal sa loob nun. Ngayon, paanong design ba ginagawa? These designs are all based on standards and requirements. And to meet those standards and requirements, maraming parameters and computations na nangyayari. Ganun generally nagdi-design ang civil engineer. May kasamang computations. Ngayon halimbawa sa isang concrete building, ang isang concrete hindi lang siya basta-basta hinahalo, binubuhos tapos pinapatuyo. May computations yon, may tamang sukat ng bawat materials or components nito, at mayroong certain days na pinapatuyo yung mga concretes. Ngayon naman dun sa bakal na nasa loob na to, meron tong specific dimensions and quantity, then meron din ginagawang mga tests and innovations. Ganon generally ang design na ginagawa ng civil engineer. Again, may mga sinusunod na standards, tas merong mga computations para ma-meet ang mga standards na to. Now, let's go with the word construction. Ibig sabihin ba, civil engineers mismo ang nagtatayo ng ating mga structures? Hindi. Ang trabaho ng isang civil engineer ay mag-supervise dun sa mga laborers na directly gumagawa or nagtatrabaho para i-build yung mga structures natin. Siyempre, dapat alam din ng mga civil engineers yung mga methods and techniques sa pagbuo ng mga structures nito para maituro nila to dun sa mga laborers natin. Again, hindi directly nagko-construct ang engineers but they should be knowledgeable enough sa lahat ng mga processes sa pagbuo ng mga structures natin. Now, maintenance. Ang trabaho ng isang civil engineer ay hindi natatapos sa pagbuo lang ng structures. Dapat yung mga structures nito ay nagtatagal at deserve niya yung function niya. Ngayon, hindi naman pwedeng hindi iwan ng mga civil engineers yung mga structures na tapos na nilang gawin. So what they do is they ensure that these structures are built on the standards para naman ma-ensure na magtatagal talaga itong mga structures nito. But there are some cases na continually na maintain siya ng mga civil engineers, halimbawa na lang sa mga water treatment plants or water facilities wherein kailangan regularly talaga siya chine-check for quality. Now, lastly is research.
Alam nyo ba na ang civil engineers ay constantly dapat nag-aaral? Well, not directly sa isang school, pero dapat patuloy sila nagre-research about sa mga bagong aspect or ideas sa civil engineering field. Kasi of course, hindi naman stagnant ang industry ng civil engineering. Laging may innovations and development na nangyayari. Nag-update ang mga standards, nadadagdagan ng mga requirements, and maraming pagbabago sa loob ng civil engineering industry. Kaya isa ring mahalagang function or purpose ng isang civil engineer ang pagre-research. Ngayon marami pang mga specific na ginagawa ang isang civil engineer, pero itong apat na to, design, construction, maintenance, and research, ito yung kadalasan or generally na ginagawa ng isang civil engineer. Now, in order for you to do these functions, you should possess the skills that a civil engineer has. And ano ba yung mga yon? Pwede bang magaling lang sa math? Hindi po. These are some of the skills na kung pinaparod mo to ngayon as an aspiring civil engineer, you can check if meron ka na ng mga skills na to, pero if wala pa, meron pang time para i-develop yung mga skills na to. First one is technical skills. Sa civil engineering, malawak ang technical aspect na to, as in merong mga softwares or maraming softwares na ginagamit sa civil engineering, and then marami ginagawang structural analysis and design principles. Meron ding mga construction techniques, and dapat familiar ka sa mga engineering codes and standards. Next one is analytical skills, kung saan dito na papasok yung galing sa math. And yung galing sa math, hindi lang siya parang magaling kang magkabisado ng mga formula or magaling kang mag-solve. Dapat marunong ka din sa mga concepts, alam mo kung paano gamitin yung mga formula, alam mo kung saan sila nanggagaling para makuha mo or alam mo yung kukunin mo sa problems. Kasi masasabi kong sobrang tricky ng problem solving dito sa civil engineering, dahil kung halimbawa nasa college ka ngayon at nag-take ka ng civil engineering, maraming beses na masasabi mo na akala mo tama yung ginawa mo pero hindi pala. So dapat kaya mong maintindihan kung para saan ang mga data na to at kung paano mo sila isosolve para makuha yung hinihingi sa problem. Next is project management skills. Of course, sa civil engineering, yung mga projects nga na tinatawag natin, syempre kailangan alam mo kung paano siya patatakbuhin from the start hanggang sa end ng project. Andyan yung maghahawa ka ng maraming tao, mag-handle ka ng stress, at darating sa'yo ang iba't ibang mga problema na minsan hindi mo ine-expect. So it means na ang civil engineer ay may mahusay na management skills. And kasabay nito, syempre, yung communication skills, kung saan ang civil engineer hindi siya nagtatrabaho ng siya lang or mag-isa lang. Marami siyang kasama, maraming collaborations na mangyayari, and dapat magaling ka sa communication. So commonly, walang one-man projects sa civil engineering, kaya mahalaga talaga ang communication. So these are some of the skills that a civil engineer has, and again, para sa ating mga aspiring civil engineers dyan na nanonood, you can check if you have these skills right now, pero hindi pa, huwag kayong mag-alala, you can still develop it. Now, ito yung isa sa mga hindi masyado na pag-uusapan or napag-uusapan lang kapag nagtitake ka na ng civil engineering. Yung mga fields sa loob ng civil engineering. And kagaya nung sa intro ng video na to, makikita natin ang isang civil engineer sa napakaraming fields or industries. And itong different fields of civil engineering, maganda na bago ka pa mag-take ng civil engineering is knowledgeable ka na sa mga bagay na to para makapili ka na rin kung ano yung iti-take mo dito sa mga paths na to. So now, let's talk about the different fields in civil engineering. Now, first one, and masasabi kong isa sa mga pinakamalaking structural engineering or design engineering. Kagaya nga nung sa sinabi ko kanina sa part na design, ito yung trabaho ng civil engineer kung saan nagde-design sila ng mga structures in a way na nagko-compute sila and nagde-design para ma-meet yung mga standards and requirements. So sa structural engineering, andun yung analysis kung ang structure ba na to ay nasa tamang specifications, tatagal ba to ng ilang years, ganun. So sila yung mga liable sa mga structures natin. Yes, sila rin yung pumipirma ng mga structural plans natin, and sinecheck nila kung tama ba yung pagkakadesign ng structural aspect ng structure. So commonly, nasa office lang sila, sa harap ng computers nila, nagdi-design at nagko-compute. Next one is environmental engineering. Well, it could be a field of civil engineering, pero meron ding specific course na environmental engineering. Now, sa environmental engineering, they apply principles of engineering, soil science, biology, and chemistry to solve yung mga environmental problems natin. So, if you will take this path, you can expect na maraming mga trabaho nito is nasa environment natin.
Next is construction management, and ito yung pangalawang bias ko dahil dito ako sa field na to nag-OJT. So ang ating mga construction managers, sila yung hinahire ng ating mga client to oversee yung project natin. Sila yung bahala sa mga planning, sa technical aspects ng construction natin, tapos sila yung parang kakampi ng client or owner natin. And ang pinaka-purpose talaga is para hindi ma-stress ang ating mga owners. So yes, you can expect na maraming stress dito sa construction management, but it's fun or essential because you have more control dun sa project natin. Next is consulting engineering. Ngayon, hindi ako masyadong parang familiar dito sa field na to, pero sila yung mga parang hinahire ng mga clients or organizations para mag-consult about sa mga engineering problems nila. Water resource engineering or hydraulics engineering, from the word itself, sa mga katubigan. Sila yung mga nagtatrabaho sa mga water treatment plants or water facilities, and sila din yung mga parang nagme-maintain nito. So, sila yung bahala sa mga tubig. Surveying. Hindi sila yung namimigay ng mga questionnaires tapos kumukuha ng mga data, ha. Surveying as in pagsusukat, halimbawa ng mga land areas or any 2-dimensional or 3-dimensional points. Basta anything regarding sa mga pagsusukat, surveying yon. Transportation engineering, from the word itself, transportation, as in yung mga mode of transportations natin, pati sa mga railroads. So, andun yung mga planning, design, and maintenance sa mga structures natin regarding transportation. Coastal engineering, as in yung sa part ng coastal areas kung saan andun yung mga shipments, andun yung mga malalaking container vans, tas may mga tawag doon. Basta dito. Yan. Forensic engineering, as in nag-investigate sila or nag-a-analyze ng mga failures or accidents sa mga structures natin. City engineering, as in yung mga nakikita natin sa mga municipalities kung saan nag-work sila para sa urban planning, pati na rin sa infrastructures and urban services. Quantity surveying, sila yung nagko-compute or nag-estimate dun sa gagastusin para sa mga construction projects natin. Sila yung nagde-determine gaano ba karami yung ganito, halimbawa sa mga bakal, and magkano ba aabutin ng gandang project, mga ganun. So mostly is nasa office din sila, but from time to time is of course kailangan pa rin nilang mag-site visit. Geotechnical engineering, tungkol sa mga kalupaan at kabatuhan. Kabatuhan? So, pinag-aaralan nila ang behavior ng earth materials as well as yung rock mechanics. So, ayun, sila yung mga nagtitest ng lupa para ma-sure na pwede itong pagtayuan ng mga structures. Ngayon, minsan naririnig natin yung geodetic engineering, which is medyo hindi na siya field ng civil engineering kasi yung geodetic engineering, sila commonly ang ginagawa nila is yung sa pagsusukat ng lupa natin using advanced techniques, while yung geotechnical engineering, sila yung nag-aaral or nag-test ng lupa na pagtatayuan ng structures. Construction engineering, or mas kilala sa tawag na GenCon or General Contractor, kung saan ito yung isa sa mga pinaka-common na field ng isang civil engineer kung saan sila yung nag-handle ng ating mga construction workers or laborers. So, andun talaga yung work nila directly sa construction sites, tinutulungan yung ating mga construction workers. Then, sila din kinakausap mga construction managers natin about sa updates dun sa construction. Next one, at kung kanina, yung construction management yung second bias ko, ito yung pinaka-bias ko sa lahat ng fields ng civil engineering, which is materials engineering. Although merong isang buong course na materials engineering and merong isang buong industry sa materials engineering, but pwede rin naman tong i-take na field ng isang civil engineer. So, materials engineering, from the word itself, sila yung nag-aaral and nagre-research ng mga materials na available dito sa Earth kung saan minamodify nila to para makaproduce ng mga materials na mas effective, mas mura at mas makakatulong sa atin. So dahil meron ngang isang buong separate course sa materials engineering, so hindi siya isa sa mga specializations ng civil engineering na available sa mga schools natin. Lastly is airport engineering, kung saan ito yung process ng pagbe-build, pagde-design at pag-maintain ng facilities that support aircraft operations. So yeah, based on the word itself, sa airport nagtatrabaho ang mga civil engineers sa field na to. Now, sa ating mga aspiring civil engineers na nanonood, I hope nakatulong ako sa pagde-decide ninyo kung ang civil engineering ba talaga ay para sa inyo at kung ano ba ang field na para sa inyo. It's really important that before you enter this industry, dapat alam mo na kung ano ang meron or nakapaloob dito sa industry na to.
So now that you know kung ano ang civil engineering at kung ano-ano ang ginagawa ng civil engineers, I think you're ready to know kung paano nga ba maging isang civil engineer dito sa Pilipinas, which will be in our next videos. Thank you so much for watching this episode and I hope marami kayo natutunan, and if you do, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Goodbye guys, I am Slay and see you on the next video. Bye-bye!